challenging man ang kanyang role, ibinuhos daw ni Kapuso primetime queen Marian Rivera ang kanyang 100% sa paggawa ng pelikulang Balota. Isa ito sa 10 finalist for full-length category ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2024 na entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam ko after ko matapos yung Balota. Parang palagi kong sinasabi, lalo na sa asawa ko na, alam mo yung, ang tagal ko sa showbiz, pero parang bumalik uli yung fulfillment ko sa sarili ko sa paggawa ng trabaho. Sa pagganap bilang guro na nagprotekta sa Balota, wala raw kadobol si Marian at ang ginamit sa pelikula, mga totoong ballot boxes. Ang gandang gawin na totoo Ang gandang gawin na ikaw lahat ang gumawa. Para, ang hirap din kasi dayain ng mga eksena. So parang mas maganda siguro. Sabi ko nga, itong mga scar na ito at kung ano man yung na-experience ko dito, lahat naman ito ililipas. Pero yung 100% na ginawa ko ito, hindi ko na maibabalik yun. Naging emosyonal naman ang direktor nitong si Kip Owebanda habang inilalahad ang pinagmula ng pelikula. It's not fun for people like me na nakaranas ng human rights violation ng martial law na makita yung nangyari noong 2022. Sana we don't only talk about the elections and politicians and the electoral process and democracy only during election time because it's too late. If we're gonna play catch up again, if we're gonna try to clean up the elections again, pag election na ulit, which is next year, walang mag-improve. Paulit-ulit tayo. Bukod kina Helen Rose Sessen, Associate Supervising Producer, at Arnel Nacario na Production Unit Manager. Thankful din ang mga nakatrabaho ni Marian sa kanyang Cinemalaya film tulad ni Sasa Girl at mga sparkle artists na sina Will Ashley, Royce Cabrera at Rahil Bierria. Forever kayo cherish to, and at the same time hindi lang kasi yung dahil syempre alam naman natin star si Miss Maren kundi dahil yung pakikisama niya rin sa amin. The way siya magbigay ng pagkain, the way siya makitungo, makichikahan, makiusap. So, ang laking bagay din nun na talaga na-appreciate namin ng sobra. Sobrang saya. Nung una, sobrang nahihiya pa ako kasi parang ilang years gusto ko na talaga makatrabaho si Ate Yan dahil nga nakatrabaho ko din si Kuya Dong. It was a dream come true for me, and napaka-professional ni Madam Marian, and wala, never kong nakitaan ng, alam mo yon, bigat, katrabaho ang anyone sa set namin. Sobrang gaan lang talaga. Formal na ring ipresenta ng Cinemalaya ang 10 finalists para sa shorts at 10 pang ibang finalists sa full-length films kasama ang kanilang mga direktor at cast. For 2 decades, the films of our independent filmmakers have helped explore and define what is at the heart of the Filipino. Their stories, struggles, and triumphs have given us a better understanding and a deeper understanding of our culture and identity. And this year is no different. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.